Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer kung paano niya daw i-drain itong radiator niya. Ayan lang yung drain plug mga boss, o umilalim ka. Nasa pagitan siya ng dalawang auxiliary fan mo. Luluwagan mo lang yung drain plug niya, hindi mo siya kailangan bunutin. Tapos habang tumutulo yung tubig, balik ka ulit dito sa coolant reservoir mo. Na habang tumutulo yung tubig sa radiator, sinasabayan ko yan sa pagsalin ng 1 gallon na tubig dito sa coolant reservoir niya. Pero kung makikita yung mga boss, hindi ko pa rin hinigpitan yung drain plug niyan. Para tuloy-tuloy lang yung tapo ng tubig dito sa radiator niya. Para yung mga kumapit na dumi dito sa coolant reservoir is matanggal din. Ganito ang style ko mga boss kapag nasa parking area kung wala kaming gamit na hose. At kung patak-patak lang yung tumutulong tubig, pwede mo na ngayon higpitan itong drain plug niya. Tapos ang susunod kong gagawin dyan mga boss, syempre naman magsasalin pa rin ako dyan ng tubig. Pupunuin ko ng tubig itong coolant reservoir niya. Dahil yan ang gagamitin kong pang flushing dito sa makina at radiator. Ilagay ko muna itong cup ng coolant reservoir niya. Tapos pwede ko na ngayon i-start itong makina na dapat hayaan nyo siyang umaandar ng 10 to 20 minutes. Para sigurado kayo na nag-open na yung thermostat niya dito sa makina. Gaya nito, nag-open na yung thermostat mga boss, di ba? Pumasok na ngayon yung tubig sa makina. Kaya ang gagawin ko, magdadagdag ako sa reservoir ng tubig. Tapos, hayaan nyo pa rin umaandar itong makina pag nagsaling kayo ng tubig. Para yung dating coolant na nakalagay dito sa makina or sa radiator is mawas out niya. Hindi ko man natanggal yung 100%, kahit pa paano na-drain mo ng maayos itong radiator. Kasama syempre yung pumasok na tubig dito sa makina. At dahil nga sa na-consume ko na yung 20 minutes na umaandar itong makina, switch off na ni customer yan. Tapos, iilalim ulit ako dyan mga boss. Tatanggalin ko itong drain plug niya dito sa radiator. Kaya lang, medyo mainit. Kaya ang gagawin ko dyan, patutuluin ko muna siya mga boss. Pag konti na yung tumutulo, tsaka ako ngayon tutuluyan tanggalin itong drain plug. Nakita nyo naman, di ba, kung paano ko ginawa. Ang gagawin mo namang susunod dyan mga boss, syempre, hintayin mo talagang wala nang tumulo na tubig dito sa radiator niya. Tapos, ibalik mo na itong drain plug niya, higpitan mo ng maayos. At dahil okay na, mahigpit na yung drain plug, o balik ka ngayon dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaredy si customer na 1 gallon na coolant. Kung makikita nyo, itong isinasalin ko is 2 litro yung capacity niyan. 2 ganyan yung binili ni customer, di ang total nun is 1 gallon. Ang problema mga boss, kapag pinaandar ko ito, magkukulang yan. Kaya ang gagawin namin ni customer, bibili muna kami ng coolant. Pero kung makikita nyo mga boss, tama yung level niya eh. Pero kulang yan mga boss kasi pag nag-open yung thermostat niyan, magkukulang pa yan, mag-additional ka pa. At para sigurado na kami mga boss, gagamitin namin itong sasakyan, pagbili ng coolant. Para sigurado kami na pagbalik namin is nag-open na itong thermostat niya. Bali magsasali na lang kami ulit ng coolant. Ito mga boss, alis na kami yan. Siyempre, ito naman, inedit ko na, kinat ko na. O, dito na ulit kami, bumalik kami, magsasali na ulit ako dyan ng additional na coolant dito sa reservoir. Ang problema mga boss, kulang pa rin yung 2 liters, buti lang 4 na litro pa rin yung binili namin. At ngayon, nagsalin na ulit ako. Dahil sa nag-open na yung thermostat niyan mga boss, ang susunod kong gagawin dyan is magbi-bleed naman ako dito sa makina. Kung makikita nyo, di ba, sinobrahan ko na yung laman ng coolant dito sa reservoir. Tapos, ipapa-start ko na ngayon kay customer itong makina. Dahil ang susunod kong gagawin dyan mga boss, papasok ako dito sa loob ng sasakyan niya dahil magbi-bleed naman ako ng tubig dito sa makina niya. Merong bleeder dito yan mga boss sa may upper radiator hose niya. Ayan o, kung makikita nyo yung niluwagan ko. Luluwagan nyo lang naman yan eh. Na pag niluwagan nyo yan, may lalabas dyan na bula eh. At pag wala nang bula na lumalabas, higpitan nyo ulit itong bleeder niya. At pag nahigpitan mo na yan mga boss, maghintay ka ulit ng mga 3 minuto. After ng 3 minuto mga boss, luwagan mo ulit itong bleeder niya. At sa ganitong paggawa ko mga boss, kung sa palagay nyo mas maganda yung paggawa nyo, doon kayo pumunta. Walang problema doon. Basta sa akin, ganito ang style ko. Dahil sa ganito naman ang style ng paggawa ko, wala naman naging problema. Lahat naman naging okay. Kumbaga positibo. At kung sa palagay nyo mga boss, talagang wala nang bula na lumalabas dito sa bleeder, o okay na yan, higpitan nyo na siya ng maayos. Tapos check nyo ulit dito sa coolant reservoir nyo kung nagkulang pa. Dahil nga kanina, di ba, sabi ko nga sa inyo, sinobrahan ko na yung nilagay kong coolant dyan. Kaya wala nang magiging problema yan, hindi na ako nagdagdag. Kumbaga, tansyado ko na yung kulang yan, o, di ba? O, sumobra man kayo sa paglagay mga boss, dapat kaunting-kaunti lang. Huwag naman sobra-sobra sa paglagay ng coolant. Hindi maganda yun. Ganun lang mga boss, at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.